Pilipinas, usa lang bay ang radyo. DZRH Nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Manila Broadcasting Company. Para sa inyong mga kahilingan, mga karaingan, mga katanungan. ito ang kasagutan. Pulong-pulong ng bayan, isang oras ng malaya, malawa, malinaw at makabuluhang talakayan. Pulong-pulong ng bayan, dito po lamang sa radyo natin. Main buntagan natong tanan dinhi sa lungsod sa Naval, sa tibok probinsya sa Biliran ug sa tibok kalibutan kutob sa maabot atong sibiya sa radyo natin Naval. Karong adlawng Huwebes, sa 27 ning buwan sa Mayo 2021, ani ang mauluhan sa atong mga balita gikan sa PIA Biliran News Center. Alang sa atong mga balitang lokal, DOH-EV mipagawas sa 121 ka mga bagong kaso sa COVID-19 sa Mayo 26 nga resulta. Pagbaligya sa COVID-19 vaccines o vaccination slots ginadili. O Presidente Duterte miklaro nga pinakamaayo ang mga bakunang ipanghatag karon dinhi sa nasod. O karon niyang detalye sa atong mga balita. Sa Mayo 26, 2021 nga gipagawa sa Department of Health Eastern Visayas, adunay 121 ka mga bagong kumpirmadong kaso sa COVID-19. Sa kinatibukan, mikabat na sa 20,142 ang tanang kaso sa COVID-19 sa rehiyon. Diin 19,014 ang mga naulian na, 303 ang mga namatay ug 825 ang kasamtangang aktibong mga kaso. Kini 121 ka mga bagong kaso ana sa Tacloban City 20 ka buok, Ormoc City 3, Leyte 48, Southern Leyte 13, Northern Samar 1, Eastern Samar 2, Samar 25 ug Biliran 4. Ang upat ka mga bagong kaso sa probinsya sa Biliran ana sa lungsod sa Biliran usa, Kabukgayan usa, Kaibiran usa ug Naval usa. Tungod sa nagpadayon ng pagsaka sa mga kaso sa Eastern Visayas, nagpadayon sa panawagan sa publiko ang Department of Health sa kanunay nga pagsunod sa minimum public health standards aron matapos na kini nga pandemya. Giawhag sa departamento ang pagsunod sa Vida Solution Plus sa COVID-19 nga mao ang bawal walang face mask at face shield, i-sanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar, dumistansya ng 1 metro at limitahan ang physical na interaction sa iba, alamin ang tamang impormasyon at plus suportahan ang FDA-approved na bakuna. Kung adunay mga kalihukan nga lakipan, yawhag sa paglimita sa physical interactions, paglikay sa grupo-grupo o pundok-pundok, magmaintenar sa pinakaubos nga usa ka metrong distansya, maglikay sa mga kalihukan nga mudugay sa 15 minutos, limitahan ang ablihan ang mga bintana alang sa maayong sirkulasyon sa hangin, likayan ang mga kalihukan nga makapanakod sama sa kinantahay, sininggitay, paginhawa og lawom o bisan unsa pa nga physical contact, usab pagbabiling pagsulod sa face mask, face shield at tol sa gidugayon sa kalihukan. Samtang sa laing bahin, ginadili ang pagbaligya sa mga COVID-19 vaccines o vaccination slots. Sumala pa ni Presidential Spokesperson Secretary Harry Roque. Mi-explicar si Secretary Roque nga dili baligya ang mga COVID-19 vaccines tungod kay gihatagan lamang kini sa otorisadong paggamit sa emergency o dili sa commercial nga paggamit. Saglit kinsa man kadtong masayran nga nagbaligya sa bakuna samtang wala pay commercial use, pwede sila mapreso alinsunod sa balaod sa Food and Drug Administration sa Pilipinas, matud pa ni Secretary Roque. Silutan usab kadtong magbaligya sa ilang mga vaccination slots. Tungod kay wala sila katungod magbaligya sa ilang slots, sumala pa ni Secretary Roque. Kasamtangang gimbestigaran na sa mga otoridad ang mga nahiunang taho nga di pa maligya ang mga vaccination slots sa COVID-19 dito sa Mandaluyong City ug San Juan City. Sa atong balitang nasyonal, gitigom ni Presidente Rodrigo Roa Duterte ang pipila ka miyembro sa iyang gabinete aron tukibon ang kasamtangang sitwasyon sa COVID-19 sa nasud ug sa National Vaccination Program sa gobyerno. Sa kapin sa 4 milyon nga doses sa COVID-19 vaccines nga ipanghatag sa tibok nasud, gisubli ni Presidente Duterte nga gi-examine og maayo ang mga health authorities ug iyang giklaro nga pinakamaayo ang mga available nga bakuna karon.
gikonsidera usab ni Presidente Duterte ang pagbakuna sa manggawas nga mga overseas Filipino workers sa mga bakunang angay sa mga nasod nga ilang adtuan. Malaumon si Presidente nga sa dugang mangabot nga bakuna sa umaabot nga mga buwan, mabakunahan na ang kadaghanan sa populasyon, ilabi na ang mga anaa sa National Capital Region or NCR Plus, Metro Cebu ug Metro Davao. Mao kito ang kinatibukan sa itong mga balita gikan sa PIA Biliran o Central Kinetic Balita. Ako sila ni Pitaw Tupaz. Para sa inyong mga kahilingan. Mga karaingan. Mga katanungan. Ito ang kasagutan. Pulong-pulong ng bayan, isang oras ng malaya, malawa, malinaw at makabuluhang talakayan. Pulong-pulong ng bayan, dito po lamang sa radyo natin. Sa makausap pang maayong buntagan natong tanan dinhi sa lungsod sa Naval, sa tibok probinsya sa Biliran ug sa tibok kalibutan, kutob sa maabot natong Sibiya sa radyo natin Naval. Kaganiha nga akong gihatag no nga result is kagahapon to siya, pero late man kuning abot ang gi-release, no? Although nakahibaw na mi earlier sa result sa COVID-19 nga ang mga bagong kaso, gani nag-post na sila mayor sa lungsod sa Naval, pero kay wala ang amo yung huwaton kay sa DOH man gyud nga result nya late na ning abot. So atong ikuano i-update nato ang result karon sa nga gipagawa sa DOH karong adlaw pit sa 27 adunay 150 ka mga bagong kumpirmadong kaso sa COVID-19 sa tibuok Rehiyon 8. Distributed ni siya sa Tacloban City 23, Ormoc City 2, Leyte is 47, Southern Leyte 26, Northern Samar 28, Eastern Samar 5, Samar 3, ug Biliran 15 ka buok. For Biliran duha sa Culaba, duha sa Kawayan ug 11 sa Naval as released by the Department of Health Eastern Visayas. Mo to siya para karon kay akong gibasa kaganiha is ang kagahapon to siya nga release. Okay, kay late man gud ni siya mo gawas. Although kay bawo na kagabi pa sa result. So karong buntaga ang atong hisgutan is this is not all about COVID ang atong topic ro no. Ang atong ang resulta sa COVID sa pandemya nga dala sa COVID. Kung kumusta atong pakabuhian, at least natay kasandigan no ang gobyerno nga atong kasandigan sa atong pakabuhian nining panahon sa pandemya din wa tay trabaho, naglisod ta paglihok, naglisod ta pag daghan kaayo nya napay mga kalamidad, napay laing problema. So karon dili ta mawad-an sa paglaom labi na kay Mental Health Awareness Month karong kuana buwana. Dili ta magpalipong-lipong, dili ta magsakit-sakit sa dughan, dili ta magpalibog-libog, magpalabad-labad kay ni ay gobyerno nga makatabang sa ato. So kasandigan gud ni kita ko kayo glawas sir. Dili na matundag. Okay. So daghan kayong salamat sir sa imong pagpatalihog sa among imbitasyon. So ang atong bisita karon is si Engineer Emmanuel de la Cruz, ang atong hepe sa Department of Labor and Employment Biliran Provincial Field Office. So, Good sir. morning, everyone. Welcome again. Radyo natin Biliran, Naval, I mean. This is the second time na yung opisina namin, and as a public servant, we have to share any updates or information for the people of Biliran province. Thank you sa pag-invite, and it is really our pleasure to serve the people of Biliran province. Thank you. So sir, sa ako nang gikaingon kaganina nung dili jud mi magpalabad-labad sa among ulo, di mi mawad ag paglaom nga tungod aning pandemya. Mahadlok mi guami kanon mamatay biya mis gutom. Siguro. Parehas ang among mga anak di maka-eskwela tungod sa pandemya kay wa mi trabaho. So nahadlok mi sa among mental health ug madaot dining mga panghuna-huna ang naaman untay kasulbaran, no? So at least ni akakaron sa among atubangan gyud no kay miing kumpigos nga gus mag phone patch lang tagus. Kunya kay murag di po ditugot nga mag phone patch. Okay ni si sir karon. Swerte kay ta kay siya gyud ang ni makaistorya Yes, gyud siya yes. kung Why unsa not? gyud ikatabang sa gobyerno. Okay. Nganha sa atong mga kalisdanan karon. So unsay mga programa karon sa gobyerno nga imong dala isip murag hapin-hapin sa kalisdanan nga dala sa pandemya. Well, we have the emergency employment program. Matagal na to, Yolanda time pa. As of now, pandemic good na to karon. Ang Department of Labor na intervention, this TUPAD project under the DELIP program. Unsay nga sir? TUPAD, Ay. tulong pangkabuhayan. Dati natin siya nasabi, ito kasi yung flagship ng DOLI ngayon. Kasi
Ito yung intervention na makatulong natin sa mga katauhan dito sa Biliran. And we have already from January to this May, sa May, we have already given beneficiaries from Congressman Espina and Governor Espina project. Si Dolly lang support but the fund came from Congressional District. I-share lang nila. So we have already 4,819 beneficiary. I'll give this copy to you, ma'am, with a total amount of 26 million. 26,760,250 pesos. Ito yung na-release through the budget of yung very active na Congressman Espina. Dahil dati yung mga pork barrel, kung ano yung mga nila, wala na, binibigay na sa government in the disability, agriculture, inati-hati. So ito yung pie natin dito sa Biliran. But more, kasi if you will remember, last April, pumunta dito si Sec Bello, last April 23, if you remember. And nagkaroon tayo ng release of bangka with 110 bangka from the province of Biliran and the LGU municipality of Naval. So we have 110 beneficiary na na-release sa Naval from April 23. And then nag-payout din tayo sa Tupad, sa Naval din, with 534 beneficiary sa Tupad. For Naval only. For Naval only. Kasi yung spot, pag pumunta pa kami sa Culaba, malayo na rin. Marami pang pinupuntahan si Sec. Nag-iikot nga sa even in the Region 8. Galing siya sa Calbayo, Catalogan. Nag-release din siya doon. So, kaya yung natin, yung Tupad natin is the only way to extend support and help to the people of Biliran. Kahit nationwide dito, nagdodala tayo ng pera. Kasi, ang Presidente Duterte natin is given a lot of money. Kahit na anong gawin niya, talagang ibibigay niya ito, i-release yung pera ito. Dahil babalik pa rin ito sa gobyerno through taxes. Di ba? So walang hinayang, hindi mahinayang yung tulong ni Presidente Duterte. No. And lately lang, there will be a Tupad payout from Senator Bongo. Sa 200, the Association of Pastoral natin dito, sa Naval, Biliran Island, we have 200 beneficiary with a total amount of 650,000 na-release namin sa Tupad payout. Ito, programa ito ng ating taga rito din sa inyo, sa Biliran, from Almeria o taga-saan siya, si Asik Vector June Del Rosario. Siya ang nag-request ito kay Bongo. Dala din dito niya mga kasama niya sa Office of the President at saka Office ng Senator Bongo. Mayroon tayo, I don't know if you know already the program of the Senator Bongo, yung sinasabi nating Malasakit Center sa hospital. So maraming natulungan din yan dito sa atin siguro. Because during the time, mayroon dalawa doon na beneficiary na umamin talagang naka-benefit sila. So, DSW din, kasama namin, nagbigay din sila ng cash allowance assistance sa 2,000 during the event namin, the payout. Okay? So, continue ba ako? Pwede ba? Okay, sir. Okay. We go to the other program of the Department of Labor. May issuance ngayon, si Dolly, regarding sa tinatanong ni Sir kanina na yung AKAP natin, Sir. Yung AKAP sa OFW. I'll give you this copy siguro mamaya. Ito yung issuance niya na preparation kasi yung AKAP natin was only on Bayanihan 2. Now on Congress, the Bayanihan 3 will be released. So, pag na-approve yan, bilyon-bilyon na naman ang nagbibigay tulong sa mga tao dito sa atin, the whole Philippines. So, nag-request sila as of now kung anong maganda. So, nag-profiling kami ngayon. So, nag-request si Asik Juni, na isa namin undersecretary, to assist naman, verification naman. So, with the using of the PESO managers, with the LGU Chief Executive, another profile of this beneficiary, lalo na yung mga
poorest to the poor. Matulungan ito under Bayanihan 3 program sa AKAP. So, even the OFW, the tourism industry, and sa camp program natin, yung COVID natin, may measure program natin. So, mayroon na rin darating na Bayanihan 3 na ilalagay sa atin. So, a lot of financial assistance will come sa ating biliran. But the whole to Philippines yan. Okay. Okay lang, sir? So, we go to sinabi mo sa SPES. Yung SPES natin is this will be out of school youth, yung mga bata natin na nag-i-eskwela pa rin, na hindi walang masupport yung pamilya. And nahirapan kami dahil ongoing pa. Kasi hindi natin maano yung kailan mag-i-end ang school year, kailan mag-start ang school year. Nahirapan kami, and then we're trying to convince the municipality, the executive, kailan tayo mag-start the implementation. So with the help of the DepEd and the DEX or the DepEd at saka yung CHED, so nagkaroon tayo ng ngayon ng sinasabi mong inaanap kanina siya na target. For this Biliran province only, we have 304 budget sa Department of Labor. That's more or less mga 916,000 ang budget namin dito. This 304 is students, 304 beneficiaries or SOI, slots. whatever, Slots. out of school youth. Okay. And this budget came from the Department of Labor. So, ganun lang sa atin ngayon dahil we will going to start it on maybe ma-implement namin. If the PES Humanities and the Chief Executive have already these beneficiaries, students, then we can start in June 14. This coming year, this coming June, and only 20 days. Tapos yung trabaho nila will be paid through the minimum wage law is 325 pesos in 8 hours work. Pero I've already heard na iba kasi yung ano natin, gobernador natin dito. Ayaw ko kung natutulog pa ito si Governor Espina. Kahit natulog man, nagtatrabaho pa rin because mayroon siyang program sa SPES. Itong SPES na out of school youth, through the skill sa TESDA, i-merge niya yung mga school natin sa construction, sa plumbing, sa construction, sa masonry, papapasok niya. But the guideline itself, kasi highly hazardous yung construction industry. So ito mga pero sabi ko, we can fix yung guidelines basta mayroon lang safety and health policy o program. Yun lang ang natin doon, i-benchmark ko. We will going to see to it na mabigyan yung sinasabi ni makatulong yung sinasabi ni Governor Espina. Maganda yung naisip na, just like ginawa namin he was aiming for the teachers na hindi nakatrabaho. Tutorial, when I came here in Naval, siya mismo nag-courtesy call sa akin, engineer, tulungan mo ako. Anong maganda dito? So, sabi ko, sir, i-adjust natin yung guidelines, hindi sa tupad yan. Gawin natin sa GIP. So, 5 days, mag-graduate na ngayon mga bata natin sa under the GIP, wala na tayong problema. Ganon din sa SPES ngayon. But we have to seek this student na kailangan nasa maturity age na. Kailangan 21 and above. Pag 18 yun, minor yun. Magiging child labor na naman yan. So, kaya nga, sabi ko hindi kasi ako nakadin dahil mayroon tayong activity na tupad din. Nandito yung mga sakatang bongo, mga the Office of the President. So, yung nagpaano lang ako ng isang kasamahan ko na mag-attend. So, sabi ni Gob, nagkausap na daw sila ni Dolsec kasi magbarkada yan sa congressional nila, partner talaga siya. Na-approve na daw, ni Dolsec, okay na. So, kami na lang dito mag-adjust. So, we will going to help him. Kasi magandang nasa utak ni talaga ng governor natin dito. So, marami pa yan na gusto niyang implement ng mga katulong. Lalo na yung poorest of the poor. Tulungan. And we have also the last one, yung notice natin na ma-close na yung camp natin. So, yung camp program natin, Bayanihan to, just end na last April. So, pag dumating yung budget natin sa Bayanihan to, this is
486 billion the whole Philippines for Department of Labor, slice pie natin yan. So, may implement yan. Yan, magkakaproblema na naman kami sa trabaho na to. Walang tulugan na naman sa profiling. Yan ang problema natin. Pero we make sure, sana ha, sa akin lang, because alam mo naman yung politiko, may mga nagsasabi na, sir, hindi kami naka-avail. Ha? Open yung Department of Labor office. Huwag kayong magtanong sa iba, huwag kayong pumapit ng iba. Doon kayo sa agency na concerned sana. We don't want to hear those words na ano. Pero yung ano lang doon is, ang batas kasi nakasaad na sila ang pipili kasi budget nila yan. Automatic yan. So, kailangan natin na ang mga tao may hinanain, pumunta lang sa opisina, we can adjust, we can present it to the governor o to the congressman o to the municipality executive. Tulungan natin to para visit sa opisina lang. Huwag na magsalita sa labas. Ha? Yun ang Pinoy style di ba? I know, maalam nyo yan. So sana sa akin dito, termino, ay mag-ano pa lang ako siguro, 10 months dito. I hopefully I can help. Kasi yung lolo ko nag-serve dito sa Naval as a teacher, si Sir Villano de la Cruz Senior. Naging teacher dito. Sir Villano de la Cruz Senior. Sa din siya. Iba yun. Yung attorney, anak niya, junior niya yun. Naging director sa DEX. Sabi ko, ganun ba? Maraming De La Cruz daw dito. Hindi lang, kahit ano man De La Cruz, basta na servisyo, we're going to help you. Well, usually, yun ang namin, update ngayon sa Dolly. And hopefully na we can help anybody na pumunta lang sa opisina. Huwag naman magalit sa amin. Gusto ko lang yung tama lang. Tao rin tayo, nagkamali. Kahit si pencil may eraser di ba? So, tama lang tayo. Dapat we hope to be helpful. Magkausap tayo. Pwede nang pag-usapan yan. So, sana na I have enlightened mga tao dito sa Biliran. And the purpose I am here is to help you. My name is Emmanuel. God is with you. Praise the Lord. Thank you. Kabuotan. God bless you always, sir. Okay. Kanindot kayo nga name. Sir, kani mga utanak ko, kani siyang tupad no kay tulong pangkabuhayan man siya no sa mga displaced. Workers. So sa ato pa kana siyang ang beneficiaries diyan ang kanang mga empleyado or nagtrabaho kanari nga nawadaan sa trabaho. Yes, sa private. Sa private. Yeah, and then you are not supposed to be a purpose beneficiary. You're not supposed to be a government worker sa private lang, sa informal sector. Kung sa man, one time lang ang paghatag sa ila dani for... Ang kwan lang kamo, nahirapan kami talagang sinabi ni Dolsec. If you are to work on 10 days or 15 days with a total amount of that at 325 pesos, gusto ni Dolsec, ibigay natin on the first day. Ganun ka si Dolsec. First day pa lang ibigay ang sahod sa buong 10 days na trabaho mo. So sa ato pa, 325, 3,250. 3,250 sa 10 days. In 4 hours work lang, ma'am, ha? Yan lang. Half day lang siya. Ang ako lang dito sana, yung mga beneficiary natin na naka-receive na, huwag natin gamitin sa sabong, sa tong-its, sa inom-inom. Ipalit na ito kung sa needs sa ato pamilya. And then, only one family can avail in one roof. Isa lang, pamilya, ka-avail. So, naghana, may DSWD hapon, ay kas-assistance nila, asek nila, mayroon ng 4Ps. Dagaman, not only the Department of Labor is doing this intervention sa COVID natin, may mga government entities pa nakatulong. Even the LGUs, mayroon silang program din, intervention sila. Okay? Tama, ma'am? Ang kanisyang motrabaho sa tupad kay mga displaced man sila nga mga workers sa private sector. Motrabaho man sila, i-assess pa ba or tanawon pa ba sa dole o kung sa ilang trabaho? Dili na. Because we have a proposal. Okay. Okay, kung ang proposal nato is ingon nato ang mga tabante nato gusto sila o mag-cleaning, mag-clogging, mag-tree planting. Mo na to. Na sa proposal sa budgetary requirements kung sa iyo trabaho, pinakadlaw, isa yung mga tao na ang mga profile ma'am is the barangay and the local municipality through peso.
So kani pod mangutana sad ko diani siyang akap. Okay. Mga OFW man kani siya mo ay beneficiaries diani Yes. niya. Unsa kinsa man ni nga kanang unsa permanently na gyud nga wala makatrabaho or sa kana bang pwede ba diyan ang kaning bakasyon lang? Dili, ang ato akap is this, because of the COVID-19, tabo, last year pa, nauli ka, lately na nanganak ka, so this is only a support sa hatag na nimo. For a while na wala ka kabalik, Aw hatag ra gud siya. Yes, Pila yes. amount sa ihatag? na lang sa mga 5,000. Unsay mga requirements? Yeah, number one is the employer nimo sa iningingon nato employer certificate o company certificate, whatever nga. Tapos passport nga kailan ka dumating, yun lang. Ang beneficial wala lang. Online kasi bigayan yan, mami. Automatic Okay. ibigay sa iyo outright. So ang iyang reckoning date kung kanus akin say makavel katingalig ning abot ko dinhi wala pay COVID. Unya karon ko mo claim pwede pa ba? Yes, yes. okay. Yes, yes naka-avail sila. Daghan din naka-avail sa wala lang ko record karon kay you're not able to. Pero bisan pag walay kuan kung pila ka years na siya nga no, nakatambay. karon Asa man? COVID-19 lang intervention dito po. O sa ato pa 2020 20 this year. and 21. Yeah, yun lang, yun lang. Kasi nagawa yun ng program yun dahil sa COVID-19 lang. So, dagan diri sa naban naka-avail. Ato sa pisa. Usahay gani, na uban, amo pa online. Naka-problema na rin sa connectivity ng ato internet. Everybody is na problema ko rin ato ni internet. But we try, na tayo isang contractor rin nga nagsabit lang sa globe, nag-globe ni karon tapos okay na. So, naagyapon na amo, walking clients, tabangan na mo sa online. Dito sa opisina, i-assist na mo para sa iya online application. Pero kana good siya sir nga kana assistance no nga 5,000. Di galit ele na makalungtad og 5 sa kabuan. How about kanang syempre na wadan good sila trabaho no. Yeah. Kana wala bay assistance nga livelihood assistance para nila. Well, under the program of this coming program sa Bayanihan 3, dako-dako na. So, di lang na ako istorya unsa. Teleng mauntad. Ingon sila, ingon ni Jenna de la Cruz na ani. So, ay lang ko sa pero dako na ni, dako na gud di siya. Not only 5,000, you will receive it triple. Yun lang, ayaw na ko na mag-start kay tingalig ingnon ko sa, uy, di ka. Gamay gani na nga gibulsa til engineer. Okay lang. So, mo na atong sitwasyon karon. So, katong ato naka-avail diri sa bisan katong ato mga tourism industry diri sa ato. Naka-avail gihapon. Natay mga grupo diri nga tourist sa tawagan na nato kana sila bang mga guide, Oh. organized group, naka-avail sila. Dito sila sa opisina. Ang organization And naka-avail. yes. Not only the Individual. They receive. Online, tapos kadto sila sa Osaka Bayan Center. Tagaan sila. Cash out. Yes. Hatag good. Hand-to-hand good. Mayon no. Natay documentation na. Pati yung ating yung kasi yung sa tourism dapat kasi yung verification lang sa tourist kasi tourism yung natin PTA bibigyan sila ng Sa tourism. certification para maano. So bibigyan ka agad outright naman naka-budget. Mayon no. Kagos yes. na kay pangutana. So, di gid maglisod ang Claro Art. Okay, klaro. Di so di gid maglisod ang atong kaigsunan no bisan pa og naata nagsagubang aning panahon sa pandemya kay ang gobyerno mga ahensya sa gobyerno nga gitukahan sa atong gagamhanan naglihok man gyud unya nagtan-aw pud sila kung unsa gyud ang matabang gyud labi na lagi ni nagsagubang taning pandemya nga ang pagpakabuhi lisod unya ang kita limitado so naa gyud ang mga ahensya sa gobyerno nya ilabi na ang dole nga naa gyud forefront gyud sila sa pagtabang daghan kayo ang mga natabangan na gani dili na nato ikalimod nga ubay-ubay na gyud may cash assistance may bangka Correct. Oh. may uban pa nga mga nga assistance ngadto sa nagkalaing mga grupo. Ang akong pangutana sir, wala ba'y mo'y nakita nga pagbalik-balik sa mga beneficiaries nga ilang gisubmiter or ibutang nato Nagdoble. karon Correct. Naa ni siya. Naa di ay? Di man nato ingon pa nako ganiya bisag ang lapis na eraser. So matanaw gud nato kanang gud immediately
kining ato coordinator sa barangay kapitan maghatag og submit magdoble, not only double ma'am, mag-asawa pa avail sila. Pero So, dapat usa lang in one group. Yes. Ang ako lang diri is this. Ang tao ba no, basta kwarta gani pag-istoryahan na, magkagubot, mag-away. Ha? Klaro ko na, bisag kadugo pa nimo, isuon nimo. Kanang kwarta gud demonyo gud na siya. Sorry lang ha, yakang gud. Pero klaro gud, na gani murasong gihapon bisag mali. They know the guidelines already, mali. One time lang ko na ako nasipatan ana sila nga member of the barangay officers. Gisita na ako, ayaw, dili na maayo ha. Kay kung ipo pa na padayon, ireklamo ta ka na ang civil service, i-charge ta ka. Kini, ihatag ni kadtong walay trabaho. Ano makatabang? Napa-istorya-istorya ko no, mag-tunga-tunga ko no, dili na maayo. Pero wala man tayo proof. Wala man tayong kuan. Walay proof nga po. So I hopefully maklear ini sa mga barangay officials, local ha, dito sa down natin, mga barangay official, manlista kung amigo ka, kung kumpare ka, kung partidos ka. Luoy ka tong wala. So how do we know that this list are legal? Yes, legal. Pero how about those dili kaaway? Dili kaaway ako ingon ha, dili kaaway. Kaaway to. Mo di ma-appeal sa lista. Mo iluoy na ako. That's why iklaro na mo ang list. Genuine list ba to? Certified by the barangay kapitan? Sa LGU, okay pa? Patay mo kay sila may mood pili sa ila gusto. Mo na. So, i-check na mo, verify. Pero naagyapon ka problema. During payout, maglalis, mag-away diha. Oo. Nga naman, usa ka balay, usa lang sila. Na isuon, na ikuan. So, dili na mo. We will going to return this money. Dili ka makadawat ani. Kay kami gihapon mga priso. Kami gihapon mga priso. Ako ra ba nakapirma ana, milyones ra ba na. Kulalay ako siglo sa gobyerno. Na mo nga ni mo trabaho sir no. Oo, pero usaha man tay trabaho manguna. Pero i-check na to sad. So ako lang hangyo sa ato mga diri sa biliran nga tabang-tabang lang ta. Siguro kanon di ka kadawat, tingali ugma makadawat ka o sunod buwan makadawat ka. Usa-usara. Ha? Ulat lang ta. Kay tinitanan ihatag dako ni nga kwarta kami bayanihan 3. Dako gud ni kay ibuhos ni Presidente Duterte kay he knows that babalik na rin sa kanya yan sa kaban ng gobyerno yung pera na yan. So that's why sabi ko sa ano lang tayo, kalma lang, relax lang, damo pa na. Ha? Thank you. Sa kayong duhang mga tanag. Sige. So, aligre po kayo din, no? Kanang atong trabaho, challenging kayo, sir, kay Yes. siyempre, ang atong mga kliyente, naagyon sa mga kabarangayan ba, niya, di man ta makasabot, kaya magkita yung mga to na pagpanlista, sila man. So, siguro, hangyo lang po rin ako sila, dugang sa imong hangyo, nga, ato pong tanawon, nga, ang uban ato pong patagamtamon, kay, ang pundo sa gobyerno, di lang mo na para sa pipila ka mga tao, Correct. pero para na sa tanan. Correct. Nga, Correct. ako lang hangyo po, sir. Dugang niya po ni hangyo nga sa atong papanglista, ato po tanawon itong mga naglisod. Uy, kay ba man kita sa atong barangay o kinsan yung mga tao nga naglisod nga sa atong usa pa lang kasi plat na to, kailan na ta. Unya, ikatulong hangyo, ayaw po din balik-balikan ng tao inyong gilista na sa Well, una. sa Ilista na listing- po karon. Sa listing sir no, kana sila na listing. We have to computerize na input man namo i-generate namo sa computer. Once gani naka-claim ka na, naka-avail ka na, automatic mo red na siya. Maayo. So we have a system na ganon. So once ka lang maka-avail. So katong gyapon listing. So there are different listing na sinubmit sa amin. And profile good sila, maayo. Kay kami siya magka-goal ana. Kung di na mo sulod na mo, encode na mo, i-sync na mo sa system, kami siya mamaton. Si Kowa na, pirmahan nila, usay mo, ako magkita ko daghang pagod tayo tao, dili ng tao, i-literate ba? Maluoy ko, tama na lang. Usahay, mangurog.
mangurog. Kwarta na gani, mangurog pa. Di ka ihap, karong pala murag mo tanaw ka mo. Mahadlo magtanaw, 3,000 kada wag 3,000, 4,000. Mangurog sa, sir, no, sa makatay. Agoy ko no, dong, karon lang ko kadawatan ko no. Luoy ko sir, luoy, tuod na soy. Pero matanaw ni mo ang happiness ba nila nga kadawat sila. Pero we don't know on the process nila. Bahala na sila. So that's why natay system to control this messy sabot na ka anak na ata. Bitaw, And you sir, can no? visit that, tinan mo yung single cell generator. Abot ni sa Manila Central Office. Kaya ang Central Office natay automatic receive ng pila beneficiary na yung amount ADL automatic din class liquidation. Tanaw nila na discrepancy sa listing mo, di ka ma-release. Di ka releasean. So magbantay ang diya sa lower kay kita Yes. mo makahimo sa discrepancy. So that's why we have Overall lang. coordinators. So Oo. i-check sila. Sila mag-sync silang individual. Tanaw, scrutinize na siya. Sang late, pag naa ang program sa tupad, na atay na JP, di good kami makatugan na sa ining-kuray sa atong mga tao sa opisina. Tiyaw no niya yaga-yagaan lag pangutang og mga tao nga nagbalik-balik. Pero no sa kanang paralista kay syempre once nga masabtanta nga ingon datong gibuhat nga bisag kahibaw ta sa balaod nga di pwede ang daghan-daghan sa pamilya ang mag-asawa nya ato gihapon gibuhat kay mo affect ba ang atong integridad ba diyan ano atong reputasyon ang atong integridad nga branded na ta nga ay yung salig dana niya kay sus matalipsay gyud na. Di ba no kausara gyud na siya. Kaya ang listing naman is this. Pag-submit sa locals, downward sa barangay, LGU, to PESO, to sa coordinator sa Congressman Office, Governor's Office, kining list nila, before we sync this list, process usan mo sa DSWD. Why? I-benchmark sa DSWD that naka-avail ba sila sa 4Ps, O, bitaw, naka-avail ba no? sila sa cash advance. Kaya di man mo madublihan ba. So mo na, and then, i-certify sa DSWD na this list is eligible. Wala makaklaim, wala tanan. So, ang na-delete, wala to. So, ibalik na mo sa kuwang kung naatay 200, 150 yung ibalik sa DSWD, mga yun na po maglista. Additional. Kaya na may budget automatic naman na. Oo. So, itapon na mo din, balik na mo. So, that's why, long process. Bitaw no. With the help of internet, syncing it, everything's fine. Pero muna mo, process gapon 2 months, 3 months, pero kakwanta dayo. So mo na siya na atong ipasabot sa diya sa barangay no nga. Ayaw ninyo yagai ang lista, paglista kay kamoy makalangan imbis mapadali ang proseso, malangan na hinunta niya. Correct. To think nga ang gobyerno baya, ang national government naniguro di ani nga proseso nga matabangan dayon ta kamo nga unsa man ning tabang sa gobyerno dugay kaayo. Nagdali ang national. Kita na pud mismo ang atong binuhatan nga dili mao mo ay nakalangan nga ang atong tuyo is pagtabang. Unya, makaalaw ba ang atong konsensya nga ang tuyo is pagtabang. Kita'y nakaamong nga nalangan ang pagtabang. Yes, yes. Nga, may napunta nga, aanhin pa ang damo kung patay na ang kabayo. Yun, Maana rabat na yun, dayon. yun. Wherein, kita rin nakaamong. Yes, kaya to No? be honest, to be frankly speaking, sa ako lang pagkuhan dito, daghang good ang tao pagka-avail aning project. To be honest with you. Why? Because, una ang nahitabo. Ang uban, murabag, sa inyong salita sa amo sa waray, garapal ba? Oo. Sa ito sa Bisaya, an opportunista ba? Oo. Kana siya nga mga tawanan sa Tacloban sa amo sa dito sa ban. Oh, gusto nila sila lang. Lisod sad na. I'm talking about some of the barangay officials at the lower level. Wag naman. Iba naman ang bigyan nyo. Kay kami sir, magpuro pangutana man pud mi nami daghan mabatian feedback nga Yeah. dili ba maayo ba ya. Wala no? May kinaka-appeal mo nga bata pa man mo. Ana ba? Wala naman May kay ang youth na agyapon sector, ang Oh. old may sector gyapon sila, ang mga babae na agyapon ka-claim gyapon. Natay biging gyapon ang child labor parents. Those parents nga kini ba nga mga di lang ko mga kay di man taana. Naagoy mga pamilya gud nga ang mga bata patrabahoon sila, magsikit sila, mag-inom. Mo na problema. So amo na eliminate ang child labor, buti tabangan namo ang ginikanan
nga naay livelihood, no, na intervention ng naay livelihood, nga kining bata ato sa eskwelahan. Dili to dito sa fishing industry, dito sa construction. Nagdaro, katong sa kwan. Okay lang daro kay. Jessica Soho, You know, we have a problem now, ha? Daghan mga anak karon nga di na kantigo magdaro. Wala na. Pero mo lang to ang gidugo kalipay sa ginikanan nga ako gikuan magbukal lang sa tuna tapos pakaon siya yun. Na ilang hectares karon ang wala ma-cultivate. Wala naman kantigong mga bata karon magdaro. To ana sa text. To ana sa cellphone. Wala naman po'y daro nga baligya. So mo na. So ang ato kwan is this, I hopefully nga yung ating sa level ng mga parents, wag nyo ano yung bata natin, yung mga anak natin. Help them to go to school. And there is a program sa DepEd nga makatrabaho sila. TESDA's doing that, the House of School Youth. Ang ato mga anak nga wa maka-eskwela, they can have the blue collar job. Meron. So si Dolly, if you are graduate sa TESDA tapos grupo mo, ginagawa yan dito ng governor natin at saka si Congressman Spina, at saka si Mayor, yung masahista natin, yung si Dolly nag-endorse, nagbigay ng kit nila after graduation. Ng proposal si Go, ganito, sige. Yung natin, gustong yung mga babae, women's sector, gusto sila ng makina, high speed. Binigyan ni Dolly ng high speed. Sa mga barangay, ang problema lang is sana, para bang halo-halo, yung sa katabi mong bahay nag-halo-halo, hingi ka rin ng halo-halo. Gusto ng babuyan, gusto ng babuyan, di nang iya gusto. Wala na yung mamalit. Di ba? Oo na instinct sa tao yun. Kada bang paris-paris ba ko na ito, tundog-tundog ba yapon. So ato tanawon unta. So natay gihapon nga sa LGU, tanawon nila kisay mga nabay sila listing ba na giingon na mga university sa mga barangay level nila nga kinsa ang mga skilled worker, kinsay carpentry, kinsay electrical, kinsay sa construction, sa agriculture, aron mahapyan ng tabangan na siya. Dili kay tanang gusto pambot. Ha? Inig bagyo, wa na yung managat, kaya hurog mo ng pambot. Ha? Tagaanog makina, wa na, di ba maligya? Di ba? Ang idea sa mga tao unta, there is a government giving you this opportunity to have a decent life. Wala na. Sagdan. Ang gana ba, kanang ako giingon ang mindset sa tao ba nga, naana dia sa imo kamot, imo babuyan, baliga sa nimo. And this opportunity are very rare lang. Once lang,